Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griego kay Felipe at nakiusap, ibig naming makita si Jesus. Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangaring ito, inihayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kaniyang kaluwalhatian na tumutukoy sa kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay naipahayag hindi lamang sa kaniyang muling pagkabuhay, kundi maging sa kaniyang pagpapakasakit. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kaniyang dinadaanan sa iyong pag-akay at sa kaniyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakikilala sa akin, sapagkat
patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mong alisin ang espiritu mo, ang paghahariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nung si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang sinumang naglilingkod upang sa aki sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami.
Ang taong labis na nagpapahalaga sa kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kaniyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo na ng Kwaresma. Ngayon po ay hudyat na. Sa susunod na linggo ay papasok na tayo sa pinakamalalim, sa pinakataimtim, at sa pinakabanal na paggunita ng sambayan ng Kristiyano, ang Semana Santa, na kung saan ay ating alalahanin ang muling misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag pinag-uusapan po natin ang misteryo Paskwal, tatlong mahahalagang bagay. Unang-una, ang pagpapakasakit ni Jesus Nazareno. Ang ikalawa, ang kaniyang kamatayan sa krus. At ang ikatlo, ang kaniyang muling pagkabuhay. Kaya nga kung inyong mapapansin, sa loob ng simbahan ay nagsimula ng takpan ng kulay lila ang mga imahe o mga santo. Ito po ay isang matandang tradisyon ng ating simbahan. Kung atin pong sasaliksikin ang mabuting balita ayon kay San Juan, mayroong tagpo doon na kung saan noong sinabi ni Jesus Nazareno na siya ay anak ng Diyos, nais siyang batuhin ng mga tao. At ang ginawa niya, siya ay nagtago kasama ng kaniyang mga alagad. Nagtago si Jesus Nazareno, hindi dahil siya ay takot,
kung hindi dahil hindi pa oras o panahon ng kaniyang pagpapakasakit. Dahil tunay ngang may oras at panahon ang pagpapakasakit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ito ay bilang pagtugon sa kaniyang kalooban o sa kalooban ng Diyos Ama para sa magaganap niyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Kung inyo pong mapapansin, noong kapistahan ng Nazareno, ang atin pong naging tema ay ibig po naming makita si Jesus. Ito po ang laman ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang pangungusap na ito ay sinabi ng mga Griego. Hiniling nila kay Felipe sa alagad ni Jesus Nazareno. Lumapit sila sa mga alagad. Pagkatapos nabuhayin ni Jesus Nazareno ang kaniyang matalik na kaibigan na si Lazaro. Kaya ang himalang ito ay naging ugong-ugungan sa mga tao. Alam po ninyo, sa kanilang kapanahunan, ang mga Griego ay kilala sa pagiging mapanuri at may matalinong pangangatwiran. Ibig sabihin, matalino sila at hindi sila agad mabilis mapaniwala. Pero sa pagkakataong ito, noong lumapit sila sa mga alagad ni Jesus Nazareno, hindi utak ang kanilang ginamit sa paghahangad na makita si Jesus, kundi ang kanilang mga puso. Opo, uulitin ko, hinahangad ng kanilang puso na makita si Jesus Nazareno. At naniniwala ako sa pagkakakita nila kay Jesus Nazareno ay napunuan ang matagal ng kakulangan na minimithi ng kanilang mga puso. Natagpuan na rin nila sa wakas ang tunay na kayamanan at liwanag na matagal na nilang hinahanap. Kaya nga kung ang mga Griego ibig na makita si Jesus ngayong panahon ng Kwaresma, ang bawat isa sa atin na naririto ngayon ay naghahangad din na makita si Jesus Nazareno sa maraming pagkakataon sa ating buhay. Nais natin siyang makita sa napakaraming kadahilanan. Marami sa atin na ibig makita si Jesus Nazareno dahil wala na silang ibang makakapitan pa. Minsan, may isang kadiboto ang lumapit sa akin pagkatapos ng misa. Father, may cancer po ako. Pero alam po ninyo, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Naniniwala po ako na tanging si Jesus lamang ang magpapagaling sa akin. Tanging si Jesus lamang ang magpapalakas sa akin. Kaya sa Kanya po ako humuhugot ng lakas. Alam ko po, Father, pagagalingin niya ako. Yung isang kadiboto naman, ang sabi niya sa akin, habang patuloy ang kaniyang pag-iyak, Father, ito po yung larawan ng anak ko. Pwede niyo po bang hawakan at ipanalangin sa ating Panginoong Jesus? May malubha siyang karamdaman. Hindi po niya kayang pumunta dito. Pero naniniwala po ako, nagagaling siya. Naniniwala po ako na mabuti ang Diyos. Kahit wala po siya dito, naniniwala po ako na pagagalingin siya ng ating Panginoon. Alam po ninyo, sa napakaraming pagkakataon
nasaksihan ko ang mga kadiboto natin dito sa loob ng tahanan ni Jesus Nazareno. Umiiyak habang nananalangin, habang nakatitig at dumudungaw sa banal na imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil dito mismo sa kanyang tahanan, nagaganap ang iba't ibang himala at milagro. Dito, ibinubuhos natin ang ating mga saloobin, ang bawat nating pagkabigo. Ikinukwento natin kay Jesus Nazareno ang ating mga nasirang relasyon. Sinasabi natin sa Kanya kung tayo'y pagod na at hinahamak tayo ng ibang tao. Kaya nga isinusuko natin sa Kanya ang mga bagay sa ating buhay na hindi na natin kaya. Ibig po nating makita si Jesus para sabihin sa Kanya na mahirapan man tayo sa paglalakbay na ito, hindi tayo susuko sapagkat kaagapay natin siya sa ating pakikipagsagupa sa buhay. Ibig nating makita si Jesus para magpasalamat sa walang patid na biyaya at awang ibinibigay sa atin. Bagamat sa maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat sa mga pagpapalang ito. Kaya nga kung tayo'y nagsisimba, mapapansin po ninyo, isa sa paborito kong awitin ay may ganitong lyrics. Poong Jesus Nazareno, salamat sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay. Sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay. Ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa iyo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa dusa, ikaw ay kasama ko. Ang samot dasal ko, sana'y pakinggan mo, nang mapawi na ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikaw ay pupurihin ko. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa isang taong taimtim ang pananalangin at debosyon, makakasiguro ako muling magpapakita sa Kanya si Jesus Nazareno. Bakit po muling magpapakita? Dahil bago pa natin siya hanapin, nahanap na niya tayo. Bago pa natin siya masumpungan, nasumpungan na niya tayo. Bago pa natin siya ibigin, inibig na niya tayo. Magpapakita siyang muli sa atin upang sabihin, mahal na mahal niya tayo. Nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin na hindi tayo nag-iisa sa tunay na traslasyon ng ating buhay. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalya natin upang maitawid ang pagkagutom at pagkauhaw ng ating buhay. Nakikita ng Diyos ang bawat nating pagsusumikap para sa ating mga anak, para sa ating mga kapatid, at sa ating kapamilya. Batid ng Diyos ang paghahangad nating gumaling sa ating malubhang karamdaman at higit sa lahat upang maiahon tayo sa ating abang pamumuhay at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong huling linggo ng Kwaresma ay wala siyang ibang kinahangad kung hindi tayong lahat mamunga sa kabutihan, mamunga sa ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno, at buhay pagkakawanggawa. Nais ni Jesus Nazareno na gubinhawa tayo sa ating pamumuhay. Ibig ni Jesus Nazareno, lumaya tayo sa ating pagkakaalipin at maging instrumento sa kaniyang dakilang misyon na ang lahat sa atin ay makapanirahan sa langit at upang kahit na sa ating pinakamaliit na pamaraan, masilayan din ng ibang tao sa ating buhay si Jesus Nazareno, na sa pamamagitan natin magningning din siya sa ating mga buhay. Dahil tayo ay kanya nang pinagaling, pinalaya at inibig na walang kapalit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus, na nagmamahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Hesukristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalam.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan,
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Kung iyong hangarin, kita'y aaliwin at kakalingahin, lumbay papawiin. Kung pipiliin, abang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong hinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.